Magkahalong emosyon ang naranasan ng mga tao dahil sa nangyari kay Yasui. Dumating na rin doon sila Kanjuro pero nahuli na sila. Kaya nagsisi ang samurai dahil hindi niya agad nakilala si Yasui. Nagtaka din sila nang makita na umiiyak at tumatawa ang mga tao. Naisip naman ni Luffy na merong dahilan kung bakit tumatawa pa rin ang mga tao sa kabila ng pagkamatay nito. Giit ni Yogoro na dahil ito sa Smile Fruit. Sinabi din ni Shinobu kila namin na epekto ito ng Smile Fruit. Sa nakaraan ay ginamit daw nila Kaido at Orochi ang mga Smile Fruit bilang pangbayad sa mga sandata. Ang prutas daw na ito ay isang artificial zone type devil fruit kaya nagkakaroon ng kakayahan ng mga tao. Giit ni Frankie na winasak na nila ang mga factory nito. Pero napakarami pa rin stock ng Smile Fruit sila Kaido na pinapakain sa mga tauhan upang lumakas ang mga ito. Ngunit isa lang sa 10 tao ang nakakakuha ng ability gamit ang Smile. Pero lahat ng kumain nito ay mawawalan ng kakayahang lumangoy. May 3 grupo daw ng mga tauhan si Kaido. Ang una ay ang gifters o yung mga nakakuha ng ability. Pangalawa ay ang pleasurers na mga hindi pinalad sa ability kaya nakuha ang side effect na laging tumatawa. Dito daw kinuha ang pangalan ng prutas na Smile. Subalit kinolekta daw ni Orochi ang mga palpak na Smile Fruit at hinalo niya ito sa mga tirang pagkain na pinapadala sa mga nagugutom. Kinain ito ng mga tao kaya ito ang dahilan kaya sila tawa ng tawa. Kinwento din ito ni Hiyori kay Zoro para maintindihan kung bakit ganito ang mga tao sa Abisu Town. Ito daw ang pinakamabigat na kasalanan ni Orochi dahil tinanggal niya rin ang karapatan ng mga tao na maging malungkot para sa mga namatay nilang kapamilya. Tuwang-tuwa si Orochi dahil namatay na rin sa wakas ang dating daimyo. Samantala si Toko ay lumusot upang magtungo sa kanyang ama. Sinusubukan niya pa itong pagalingin gamit ang langis ng palaka. Agad na tumakbo si Hiyori at sinabing mapanganib doon. Subalit nakita na siya ni Orochi na galit sa kanya. Kaya naman pinagbabaril niya ang bata. Pero may mga tumulong sa kanya upang hindi mamatay doon. At ito ay sila Sanji at Zoro na ikinagulat ng mga kalaban. Tumatawa pa rin si Toko sa kabila ng nangyayari. Kaya pinasugod ni Orochi ang kanyang mga samurai. At tinutukan nila ng mga baril ang mga tao kaya tumakbo ang mga ito. Pinagtulungan sila Zoro at Sanji ng mga samurai ngunit walang kwenta ang mga ito. At sa gitna ng kaguluhan ay nakuha pang mag-away ng dalawa. Nakilala nila Drake at Hawkins ang dalawa na kasapi ng Straw Hat. Kaya nag-transform si Drake at hiniwan naman ni Zoro ang mga bala. Tapos umikot-ikot si Sanji para hawiin ang mga bala. Saka binigay ni Zoro ang bata sa Cook at pinrotektahan ng dalawa. Maging si Sanji ay ginamit ang binti para protektahan ng bata. Galit na galit si Zoro kaya nais niyang patayin ang Shogun. Kaya umatake siya ng 720-pound phoenix patungo sa Shogun. Pero sinalag ito ni Kyoshiro. Si Sanji naman ay inatake ni Drake. Kaya sinipa niya ito sa mukha ngunit hindi ito nasaktan. Inutos ni Kyoshiro na dalhin ang Shogun sa palasyo. Dumating din doon si Frankie para tumulong sa labanan. Saka ito gumamit ng strong right sa mga kalaban. Tapos kinuha din ito ang bangkay ni Yasui kaya hinabol siya ng mga kalaban pero pinasabog sila ni Usopp. Nagpalabas ng malaking mga kamay si Robin at pinisat ang mga ito na parang ipis. Si Nami naman ay kinoryente ang marami sa mga ito. Saka sumugod si Zoro ngunit magkasing lakas sila ni Kyoshiro. Pinagsisipa ni Sanji ang ulo ni X-Drake at sabay-sabay na umatake ang Straw Hat Pirates kaya naging madugo ang battlefield. Napapanood din nila Luffy ang mga ito, kaya nalaman ni Queen na mga crew ni Luffy ang nanggugulo sa capital. Giit ni Babanuki na may dumating daw na isang kriminal mula sa Flower Capital. Pagpasok ay nakitang ito pala ay si Hito Kirikomazo na tinalo ni Zoro. Ang isa pa ay si Captain Kid na muli nilang nahuli, kaya naman pinagtawanan siya ng mga bata ni Queen. Nagtataka si Luffy kung bakit nahuli ulit si Kid. Ngunit kaya pala nagpahuli si Kid ay dahil kay Kamazo. Naaawa siya dahil tawa ito ng tawa dahil sa Smile Fruit. Dahil ito pala ang kanyang first mate na si Killer. Kaya hindi niya matanggap ang ginawa ni Kaido sa kanyang crew. Dahil dito ay nainis lalo si Luffy kaya ipagpatuloy na daw nila ang sumo match. Inatake ni Drake si Sanji kaya gumanti ang Cook ng sipa sa mukha nito. Sila Zoro at Kyoshiro naman ay patuloy ang labanan gamit ang mga espada. At binigay ni Sanji ang bata kay Usopp para makapag-focus siya. Tumalon si Zoro at gamit ang teknik ay pinasabog ito. Si Sanji naman ay inatake din ng malakas si Drake. Nagawang masalag ni Kyoshiro ang atake ni Zoro. Nang sa likod ay dumating na pala ang mga ninja ng Shogun. Giit ni Fukarokejo na kailangan lang nilang mahuli ang isa sa Straw Hat para paaminin ito sa kanilang plano. Umalis ang mga ito at naiwan si Jagoko na pinagbabaril si Zoro. At ang iba pa nilang mga kasama ay pinaligiran ng Straw Hat Pirates. Dumating ang Soul King na may dalang gitara, at pinalabas ang kaluluwa nito kaya natakot sa kanya ang mga ninja at tuluyang nakatakas si Hiyori. Pero pinag-utos ni Daikoko na hulihin ang tumatakbong dalaga. Tuluyan ng sinaabit sila Kid at Killer upang lunurin. Sa utos ni Queen ay ibinaba na nila ang mga ito sa tubig kaya naiinis si Luffy sa nasaksihan.
Muling inangat ang mga ito dahil may naisip daw na laro si Queen. Samantala si Lo ay nagtungo upang iligtas ang kanyang crew. Ngunit wala doon si Beppo upang masiguro ni Hawkins na hindi sila mawawala ng bihag sa kanyang crew. Bago sila maglaban ay hiniwan ni Hawkins ang sarili pero ang tauhan ni Lo ang nasaktan. Dahil nilink niya pala sa kanya ang buhay ng mga bata ni Lo para hindi siya nito patayin. Umatake ng napakalakas si Sanji patungo kay Drake, ngunit tinamaan din siya ng buntot nito. Umakyat ang Cook sa bubong at muling sinipa ang kalaban. Nang marinig niya ang boses ni Hiyori na nangangailangan ng tulong. Kaya nagseryoso na siya at upang mabilis na matapos ang kaharap ay pinaulanan niya ito ng nag-aapoy ng mga sipa. Tapos bumuelo at sinipa ito ng malakas ang uso. Saka mabilis siyang nagtungo sa dalaga para iligtas ito ngunit dumating si Zoro at siya ang nakapagligtas kay Hiyori kaya broken-hearted ang Cook. Umatake si Fujin sa kanila kaya sinalag ito ng swordsman. At tumakbo ito habang nakakapit ang dalaga kaya inggit na inggit si Sanji. Giit ni Queen na magpapatuloy na ang Sumo Inferno. Pero may bagong rules dahil habang nabubuhay daw sila Luffy ay mananatiling nakalubog sila Kid at Killer. Sa utos ni Queen ay nilubog sa tubig ang dalawa. Kaya nainis si Luffy at niyaya sa sumo match si Queen. Sinuntok siya ng bida ngunit nasa laglang nito ang kamao saka hinagis siya, mabuti ay hindi siya lumabas sa ring. Saka sinabi ni Queen na mamamatay sila ng isa-isa. Ngunit sinabi ng bida na siya ang pipili kung paano siya mamamatay. Samantala si Olan ay dumating na sa labas ng gate kaya tinalo nito ang mga bantay doon. Saka nakarinig sila ng mga pagyanig dahil sa paglakad nito dahil sabik na ito sa red bean soup. Papalis na sana sila Doji upang hanapin si Hold'em. Nang inamin ni Kinemon na kagagawan niya kung bakit sila inatake ni Hold'em. Dahil dito ay naghanda ang mga bata ni Doji ngunit pinigilan niya ang mga ito. Nasunog ang base nila Doji dahil kay Kinemon kaya binalibag niya ang dating kasamahan. Humingi naman ng tawad ang lalaki dahil sa kanyang nagawa. Saka sinabing kahit matagal na panahon na ang nakalipas ay meron pa rin mga loyal kay Oden katulad ng pagsasakripisyo ni Yasui para lang mailigtas ang kanilang plano. Kaya nagmakaawa na siya na tumulong si Doji sa kanilang misyon. Pero tinalikuran lang sila ni Doji. Ngunit sinabi nitong may ipapakita daw siya. Narinig nila Queen ang mga pagyanig sa labas. Dahil si Olan ay winawasak ang gate para makakain ng red bean soup kaya kinakabahan si Chopper dahil kasinungalingan niya lang ito. Dahil sa lakas ni Big Mom ay nagsimulang mag-crack ang matibay na gate. Hanggang sa tuluyan niya na itong mawasak dahil sa pagkasabik sa red bean soup. Nang makita nila ang intruder ay tumakbo ang mga bantay ngunit pinalo sila nito. At nagpatuloy si Olan sa paghahanap ng pagkain. Hanggang sa wasaki ni Big Mom ang huling gate. Nang mawala ang alikabok ay natakot ang lahat nang makita nila si Big Mom. Nagtataka si Queen dahil ang report ay lumubog ito kasama ng barko nila. Naamoy ni Big Mom ang hinahanap nitong red bean soup. Kaya tinawag dito si Otama para kumain sila ng magkasama. Nagulat si Chopper dahil nagkatotoong may red bean soup doon. Nais na daw iligtas nila Otama at Momo si Luffy. Pero bili ni Okiko na masyadong mapanganib doon. Kaya naman nag-disguise ang dalaga ng maliit na panyo at inakalang hindi na siya makikilala. Nagpatuloy si Big Mom na hanapin ang naaamoy na red bean soup. Samantala nanganganib ang buhay nila Kid dahil kanina pa sila nakalubog. Nagalit si Queen kaya pinalabas nito ang kanyang napakalaking transformation dahil sa kapangyarihan ng Devil Fruit. Kinakabahan din ng mga chef dahil may kumain na pala ng red bean soup nila. Giit ni Queen na sa kanya lang ang masarap na pagkain. Dahil dito ay nagalit si Olan at tumalon, saka binalibag sa lupa ang kanang kamay ni Kaido na ikinagulat ng mga bata nito. Tapos nilubog pa nito ang ulo ng dinosaur. Namangha si Yogoro sa lakas nito kaya sinabi ni Luffy na ito ay isa sa Emperor of the Sea. Muling bumangon si Queen at tumalon ng mataas. Saka bumuelo ito upang patayin si Big Mom kaya nagkaroon ng pagyanig sa paligid. Pero dahil sa lakas ni Olan ay napigilan ng atake. Sinabi ni Queen na sa kanya lang ang red bean soup kaya nagalit na naman si Big Mom at binalibag siya nito. Tapos binuhat pa siya nito at pinaikot-ikot. At ipinangpalo sa mga bata niya saka ito hinagis ng napakalakas. Dahil dito ay tumabingi ang tore sa udon. At nakaligtas mula sa pagkalunod ang dalawa. Samantala si Queen ay bumalik na sa kanyang tunay na anyo. Dahil din sa nangyari ay nawasak ang kulungan ni Kawamatsu. Samantala inatake naman ni Karibo ang headquarters para hindi makapag-report kay Kaido. Kaya nang inutos ng warden na mag-report ay ayaw na daw gumana ng mga radyo. Samantala ang dalawang bantay ay pinatumba ni Raizo ng sumpit. Saka naisip na rin niyang iligtas si Kawamatsu sa kulungan nito. Patuloy na naghahanap ng red bean soup si Olen. Hanggang sa mahanap niya ang isang kaldero nito. Kaya na-excite na siyang buksan ito. Nag-report ang bata ni Babanuki na wala itong laman kaya kinabahan ng warden sa buhay niya.
Nang makita ito ni Big Mom ay gumuho ang kanyang mundo, kaya kanya-kanyang takbo ang mga tao para sa kanilang mga buhay. Giit ni Luffy na gusto pa daw niyang kumain ulit nito, kaya nalaman ng lahat na siya ang umubos ng red bean soup. Dahil dito ay binato siya ni Big Mom ng kaldero. Saka nagtanong kung siya ang kumain nito na may kasabay na malakas na suntok kaya tumalsik ang dalawa. Ngunit nagmadali silang pumasok sa ring dahil mapuputol ang kanilang ulo sa device. Nagmakaawa ang bida kay Big Mom, pero sinabi ni Ola na hindi niya kilala kung sino si Big Mom. Hindi makatakas sila Luffy dahil bawal silang lumabas ng ring. Giit ni Ola na nais niya daw sanang bigyan ng mga tao sa Akobo Retown. Kaya namangha si Chopper sa kabaitan nito. Ngunit tuluyan na nitong inatake sila Luffy kaya tumalsik na sila mula sa ring. Dahil dito ay mapuputol na ang kanilang mga ulo ng device. Ngunit gumamit ng kakaibang haki si Luffy para masira ang mga ito kaya naitapon sa ere bago ito sumabog. Dahil din sa nangyari ay natutunan na ng bida ang teknik. Nalaman ng matanda na nag-e-evolve ang bida sa oras ng panganib. Kaya para tuluyan itong matutunan ni Luffy ay hindi umalis ang matanda para protektahan siya nito mula kay Big Mom. Kaya naghanda ang bida upang muling gamitin ang Ryu technique na ginamit din ni Rayleigh noon upang pakawalan si Kami sa collar nito. Bago tumama ang suntok ni Big Mom ay naisip ni Yogoro na mas malakas ang natutunan ng bida sa kanyang kakayahan kaya kumpiyansa siyang mapoprotektahan sila nito. Ngunit pag-atake ng Emperor ay talsik silang dalawa sa pader. At natakot ang lahat nang makita na bumaon ang dalawa. Umalis si Luffy at kinuha din niya ang matanda. Giit ni Yogoro na gumamit din siya ng Ryu kaya buhay pa sila. Ang haki ay tila isang invisible armor na pwede ring magamit sa opensa. Pero kapag na-master niya ang Ryu ay papasok ang atake sa katawan ng kalaban para mawasak ito mula sa loob, katulad ito ng nangyari kanina sa collar na nawasak mula sa loob. Pagkatapos itong ipaliwanag ng matanda ay nawalan na siya ng malay. Saka muling umatake sa kanila si Olen. Kaya nalamang buhay pa pala si Yogoro. Tapos hinabol pa ni Big Mom ang ating bida. Nagpatuloy ang pagyanig dahil sa mga atake ni Olen. Hanggang sa mawasak ang malaking gate ng mga preso dahil doon tumakbo si Luffy. At kinabahan ng mga bata ni Kaido nang makita doon ang Emperor. Nagpatuloy sa paghabol si Big Mom sa ating bida. Samantala muling bumangon si Queen dahil pipigilan na daw niya si Big Mom. Ngunit sa loob ng camp ay patuloy na nagwawala ang Emperor. Sinabi ni Queen na kailangan nilang gumawa ng trap para matapos si Big Mom. Natutuwa naman si Kawamatsu dahil sa mga nagawa ni Luffy sa labor camp. Dahil dito ay makakatakas na ang lahat ng mga preso. Samantala si Luffy ay patuloy na tinutugis ni Big Mom. Muling bumalik sila Luffy dahil paikot lang ang loob ng camp. Tumigil sa paghabol si Big Mom nang makita ang kaldero pero isa lang itong trap. Dahil mula sa itaas ay paparating si Queen gamit ang napakalakas na headbutt kaya napakalakas ng pagyanig sa buong paligid. Natuwa ang mga bata ni Queen sa nakita. Ngunit dahil sa ginawa nito ay naalala na ni Ola ang kanyang tunay na pagkatao. Kaya naman hindi ito natumba na ikinatakot ng lahat, at sinabing naaalala niya na ang lahat, dahil dito ay lumabas ang tunay na lakas ni Big Mom. Nang makilala nito si Queen ay lumuwa ang mga mata nito sa takot, saka lumapit sa kanya si Linlin at nanghihingi ng red bean soup. Hindi na alam ni Queen ang gagawin, ngunit natumba kusa si Big Mom. Sa kabila nito ay luhaan pa rin ang takot na kanang kamay ni Kaido, ngunit nakitang nakatulog lang ito, kaya pinag-utos na kumuha ng napakaraming Sea Prism Stone. Agad nilang ginamit ang lahat ng mga ito para hindi na makatakas sa kanila si Big Mom. Saka pinag-utos pa nitong gumamit ng 100 tranquilizer para sa mabangis na hayop. Tapos pinahanda din nito ang barko at nais niyang isama ang halos lahat ng mga guard doon. Kaya pinaubaya niya muna kay Babanuki ang buong Udon Camp. Kaagad na dinala ni Queen si Big Mom sakay ng mga alaga nito patungo sa barko. At mabilis na naglayag patungo sa Onigashima kung nasaan si Kaido. Nang makita nila Otama na nagsasarado ang gate ay pumasok sila para daw iligtas si Luffy. Nabalitaan ni Babanuki na wala pa rin silang signal kaya hindi sila makakapag-report kay Kaido. Natuwa naman ang bida sa narinig kaya nagbalak siyang ubusin ang lahat ng mga kalaban sa Udon Camp. Sumugod ang mga ito kaya nagsimula na ang bida sa training para muling magamit ang Ryu technique. Dahil iniisip niyang ito ang technique na kailangan upang ma-penetrate niya ang makapal na hockey armor ni Kaido. Samantala sumugod na rin sila Chopper at Okiko. Si Luffy naman ay patuloy sa training. Napansin nilang nanonood ang mga preso. Kaya sinabi ni Babanuki na kung hindi nila mapipigilan si Luffy ay papatayin silang lahat. Dahil sa takot ay sumugod ang mga preso sa ating bida at sinubukan siyang pigilan ng mga ito. Dahil iniisip pala ng mga ito na wala silang pag-asang manalo kay Kaido. Samantala ang isang preso ay nilaso ni Daifugo, kaya nahawa na rin ang dalawa pang preso. Ginawa niya ito para lalong matakot ang mga ito at hindi sila mag-aklas. Saka nagbalak din itong barilin si Luffy.
ngunit nakarinig sila ng malakas na tawa mula kay Kawamatsu. Nagtataka ang mga bantay kung sino ang nasa loob. Kaya sinabi ni Babanuki na ito ay isa sa Akazaya 9. Kaya pinag-utos niya ng patayin ito. Nang marinig ito ni Okiko ay sumugod siya para iligtas ito. Nang lumapit ang isang bantay ay tinira ito ng tinik ng isda. Giit nitong kahit 13 years na siyang pinapakain ng may lasong isda ay hindi pa rin siya namatay. Samantala kumilos na rin si Raizo. Kaya galit na galit sa kanya si Solitaire dahil ito ang nagnakaw ng susi ng mga Sea Prism Stone. Kaya nilabas ni Solitaire ang mga espada para tapusin ang ninja. Samantala muli na namang sumugod ang mga bantay upang tapusin si Kawamatsu. Nakailag si Raizo sa atake ng dalaga. Saka nagpalabas ang ninja ng mga shadow clone kaya nagpaikot-ikot si Solitaire. Samantala pinagtitira ni Kawamatsu ng mga tinik ang mga kalaban. Si Raizo naman ay inatake si Solitaire ngunit walang kwenta ang kanyang mga shuriken. Kaya sa pag-atake nito ay tinamaan na ang ninja. Ngunit isa lang pala itong ilusyon kaya nakatakas na naman si Raizo. At habang nasa ere ang ninja ay inihagis nito ang susi at isang espada kay Kawamatsu. Dahil dito ay natanggal na ng samurai ang handcuffs. At kagad itong umatake sa mga kalaban ng Ryu technique kaya talsik ang mga ito. Sunod ay ginamit niya ang espada saka umikot ng napakabilis at gumamit ng River of Retribution technique. Natuwa sila Okiko at Raizo dahil malusog pa rin si Kawamatsu. Samantala sumugod na naman ang mga kalaban. Pero natakot sila sa inilabas ng samurai. Dahil nais daw ilabas ng kanyang katawan ng mga lasong isda na kinain. Si Luffy ay hawak pa rin ng mga preso kaya pinagbantaan sila ng mga kakampi ng bida. Dumating si Yogoro at sinabing kailangan nilang magpakilala sa mga taong pananghinaan ng loob. Inilabas ni Okiko ang maskara kaya nakilala ng mga tao na siya ang pinakamagandang lalaking samurai sa Land of Wano. Nagtaka sila Chopper sa sinabi nito, sagot ni Okiko na pusong babae daw siya. Si Raizo the Ninja at maging si Kawamatsu Yokozuna ay nakilala na rin nila. Maging si Yogoro the Flower na dating mafia boss ay naalala ng mga ito. Nagtataka ang mga preso dahil akala ay namatay na ang mga ito. Giit ni Babanuki na kailangan itong malaman ni Kaido. Pero hindi pumayag si Okiko upang hindi masira ang plano. Kasama ni Zoro si Hiyori, kung saan nakasalubong nila ang isang swordsman. Tapos may tumira sa kanila ng karayom kaya sinalag ito ni Zoro. Tumalo ng kalaban at umatake ngunit hindi ito umubra kay Zoro kaya nagtago na ito. Nag-alala si Hiyori dahil ayaw silang tigilan ito. Giit ni Zoro na tatapusin niya na ito sa susunod. Samantala malapit na sa Onigashima sila Queen. Ngunit kinabahan sila nang magising si Big Mom. Tapos inutusan pa nito si Queen na bigyan siya ng red bean soup. Ngunit ayaw niyang sumunod, mabuti ay nakatulog ulit si Linlin. Sabay-sabay na sumugod ang mga bantay sa ating mga bida. Kaya ipinamalas ng bawat isa ang kanilang mga kakayahan upang matalo ang maraming mga tauhan ni Babanuki. Dahil dito ay binabaril nila Daifugo ang mga preso para kumalat ang lason. Kaya sumugod sila Chopper at Luffy at sabay na umatake. Maging ang iba pang mga kasama ay nagpamalas din ng galing sa pakikipaglaban. Samantala si Kid ay sinusubukang tumakas. Kaya binigay ni Raizo ang susi dahil akala nitong kaibigan siya ni Luffy. Ngunit kailangan ni Kid ng tulong ni Killer para makatakas. Tuluyang pinagbabaril nila Daifugo ang mga preso upang kumalat ang virus sa kanila. Kaya para pigilan ay sinuntok ni Luffy ang dalawang tauhan nito. Si Raizo naman ay inaatake ni Solitaire. Tapos gumamit siya ng Lightning Shuriken ngunit nasa laglang din ito. Si Okiko ay sabay-sabay na tinapos ang mga nakapaligid sa kanya. Si Chopper ay ipinamalas din ang kanyang lakas. Maging si Yogoro ay nakipaglaban. Si Kawamatsu ay ipinakita na hindi pa rin nawawala ang kanyang bilis. Tapos muli siyang gumamit ng River of Retribution sa mga ito. Pinagbabaril ng isa si Luffy pero hindi matamaan. Hanggang sa sinuntok niya ito sa mukha. Ngunit patuloy sa pagbaril ang mga tauhan nila Babanuki kaya hindi mabilang ng mga preso ang nasasawi sa virus. Giit ni Daifugo na kapag tinamaan ka nito ay makakaranas ng kakaibang sakit. At ang malupit pa ay mabilis itong kumalat sa ibang tao. Kaya naman napakarami ng infected na mga preso. Giit ni Daifugo na si Queen daw ang nagimbento ng bala na tinatawag na Mommy. Unti-unting lumapit ang mga infected sa kanila. Inutusan din ng warden na lumaban ng mga hindi infected. Giit naman ng mga infected na dapat ay hindi na lang sila lumaban dahil wala naman silang pag-asang manalo sa halimaw na si Kaido. Hinawakan ni Luffy ang isa kaya nahawa siya sa virus. Tapos pinigilan niya ang lahat ng mga ito kaya bumilis ang pagkalat ng virus sa katawan. Nag-alala ang mga kasama sa ginawa ni Luffy. Sagot ng bida na hindi naman siya naaapektuhan ng virus pero alam ni Chopper na hindi ito totoo. Sinabi ng bida na akala niya ay malalakas ang mga samurai. Saka binalibag niya ang mga ito. At sinabing wag silang magpaalipin. Giit ni Luffy na kahit isa siyang banyaga ay ililigtas niya pa rin ang bansa dahil pinakain siya ni Otama. Dahil nais niyang makakain ito ng masarap araw-araw. Dagdag pa ng bida na upang hindi masayang ang sakripisyo ni Oden ay kailangan nilang manalo. Kaya pinapili niya ang mga tao kung kanino
kanino kakampi. Naiyak ang mga samurai dahil sa narinig, dahil lahat sila ay nais makalaya doon. Ngunit balak ni Babanuki na ihagis sa kanila ang isang bola na puno ng virus. Nilagay niya ito sa elephant kaya natuwa ang mga bata nito. Napansin ni Kawamatsu na may binabalak ang warden. Saka naghanda itong umatake, ngunit binuhol ni Luffy ang ilong nito. Kaya sa warden sumabog ang bola na puno ng plague na labis na puminsala sa kanya. Saka inutos ni Luffy na banatan ng mga ito si Daifugo. Pati si Solitaire ay sinugod ng mga ito. Dahil dito ay naging kakampi na nila lahat ng mga preso sa Udon Camp. Subalit natumba naman si Luffy dahil sa virus. Sa tulong ni Killer ay natanggal na ang Sea Prism Stone ni Kid. Tinanong din ni Kid si Luffy kung kakalabanin ba nito ulit si Kaido, kaya niyaya siya ng bida na sumali. Pero ayaw daw ni Kid dahil ayaw niya nang sumali sa kahit na anong alliance. Tapos kinuha nito ang lahat ng mga sandata doon kaya nakagawa ng malaking kamay. At sa sobrang inis ay sinuntok niya ang gate ng labor camp. Saka nagplano siya na bawiin ang kanyang crew kay Kaido. Pinakita ni Doji ang mga libingan ng mga matapat nilang mga kawal. Sa nakaraan ay nag-aalala ang mga ito kung magbabalik pa ba sila Kinemon. Kaya nagmakaawa sila kay Doji na gumawa na sila ng hakbang. At wala na daw silang pake kahit mamatay sila sa labanan. Giit ni Doji na walang saysay kung mamamatay sila ngayon. Ngunit sumugod na ang mga ito dahil isang karangalan pa rin para sa kanila ang mamatay na isang samurai. Kaya walang nagawa si Doji nang makitang sumugod ang mga ito sakay ng kanilang barko. Dahil sa mga naalala ay tuluyan nang nagpasya si Doji na sumali sa pag-aaklas nila Kinemon sa magaganap na Fire Festival. Kaya nadagdagan na naman sila ng maraming mga kasapi. Dahil dito ay nagtawanan na lang ang Akazaya 9 members, tanda ng pagiging magkakaibigan nila. Samantala nag-iisip ang mga preso kung dapat ba silang magtiwala kay Luffy dahil isa rin pala itong pirata. Si Luffy naman ay dinala nila Momo sa isang tagong lugar, habang si Chopper ay gumagawa ng gamot para sa virus. Tinukso ni Luffy ang pagiging tagapagmana ni Momo sa trono kaya nagalit ito pero humarang si Otama. Na-realize naman ni Momo ang nais ipagawa ng bida dahil ayaw nang maniwala ng mga preso kay Luffy. Para lumabas si Momo ay tinakot siya ni Luffy ng malaking bato. Saka nakita ng mga tao na muling nagbalik ang anak ni Oden kaya napaiyak ang mga ito at iginaalang ang matagal na nilang hinihintay. Dahil sa laki ng responsibilidad ay natakot si Momo kaya nais niyang tumakas sa kanyang tadhana. Pero pinalakas niya ang kanyang loob at sinabing kailangan niya ng tulong ng lahat upang matupad ang kanilang minimithing kalayaan. Napaiyak na rin sila Kawamatsu dahil sa mga sinasabi ni Momo. Dahil pinapalakas nito ang loob ng kanilang mga samurai. Dahil dito ay may tsansa na ring magkaroon ng katarungan ng lahat ng mga namatay na samurai.